Kabanata 871. Sumakay si James ng eroplano at umalis ng capital. Di nagtagal, dumating siya sa rehiyon ng militar ng Kensington. Dumating ang Blythe King para salubungin siya. Pagbaba ni James sa sasakyan, naglakad papunta sa kanya ang Blythe King at niyakap siya. Tawa siya ng tawa at sinabing, "James, sa pagkakataong ito, nakatulong ka na sa scourge ng bansa." Bagamat ang Blythe King ay nakatalaga sa Kensington at hindi kailangang mag-alala tungkol sa kaguluhan sa kabisera. Ang pagiging posisyong ito ay madadala pa rin siya sa kanilang mga gawain. Kaya naman, alam na alam niya kung ano ang nangyari at ginamit ni James ang Blade of Justice para patayin ang Emperor. Alam din niyang nasa panganib si James. Buti na lang at nakabalik na buhay si James. "Natutuwa akong bumalik ka." Inunat ng Blythe King ang kanyang kamay at pinalo ng nakangiti ang dibdib ni James. "Matagal na tayong magkakilala ngunit hindi nag-iinyuman bago ka huling pumunta sa Southern Plains. Sinabi kong hihintayin kitang bumalik ng buhay at uminom ng masarap. Pag-usapan natin ulit kapag may pagkakataon." Kinawayan ni James ang kanyang kamay at nagtanong, "By the way, kumusta si Tiara? Naka-recover na siya ng maayos at pwede nang ma-discharge sa ospital?" Gayunpaman, tumanggi siya. Sinabing hihintayin kanya sa ospital ng militar. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat. "Halika na, pauwi na kami. Bakit patuloy kang nagiging magalang?" Biglang may naalala si James at sinabing, "Oh, right, ipadala sa akin ang mga detalye ng mga sundalong namatay sa underground cavern at ang mga pangalan ng mga miyembro ng kanilang pamilya." Noon, 12 ng mga sundalo mula sa Blythe Army ang napatay habang tinutulungan siyang mahanap ang pangalawang volume ng medikal na libro. Nakonsensya pa rin si James dito at nangako sa kanilang libingan na protektahan ang kanilang pamilya. Kahit na hindi niya maprotektahan ang mga ito sa lahat ng bagay. Gusto niyang masiguro man lang nila ang isang buhay na walang pag-aalala. Hindi bababa sa hindi nila kailangang tumakbo sa paligid na nag-aalala tungkol sa pagkain, paggising ng maaga, at pag-uwi ng huli upang bayaran ang kanilang mga utang sa kotse at mga mortgage. Sige, pagsang-ayon ng Blythe King. Bagamat nabayaran na ang mga pamilya ng sundalo, alam niyang hindi magiging komportable si James nang walang ginagawa para sa kanila. "Hihilingin ko kay Daniel na ipapadala ang mga detalye sa iyo mamaya." Gumaling na ba si General Highsmith mula sa kanyang mga pinsala? "Oo. Magaling siya. Sige, salamat. Titingnan ko muna si Tiara. Kukuha ako ng magpapadala sa iyo doon." Ang Blythe King ay tumawag sa telepono. At may kotseng lumapit sa kanila sa ilang sandali. Hindi na nagsalita pa si James at sumakay na sa sasakyan. Dinala ng sasakyang militar sina James at Maxine sa ospital. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng ospital ng militar. Naglakad si James papunta sa ward ni Tiara. At bago siya pumasok ay narinig niya ang tawanan ng ilang babae na namumula sa loob. Kumatok siya sa pinto. Parating na. Isang boses ang tumunog, na sinundan ng mga yabag. Maya-maya, bumukas ang pinto. Nakatayo sa kabilang side ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Maganda siya na may balingkinitang figure. Si Quincy iyon. Nang makita niya si James, natigilan siya ngunit mabilis na napangiti at napabulalas ng tuwang-tuwa. "James, bumalik ka na. Pumasok ka dali." Pumasok si James sa ward. Nalaman niyang bukod kay Tiara ay may isa pang babae sa loob ng ward. Si Thea pala. Nabigla siya. "Bakit nandito si Thea, James?" Matamis na tawag ni Thea kay James nang makita siya. Binati rin siya ni Tiara. "James." Nang mapansin ni Thea si Maxine, sumimangot si Thea at nagtanong, "Bakit kasama mo si James?" Maxine. Nang marinig ito, parehong nagulat sina James at Maxine. Tumingin si Maxine kay Thea at sinabing,
Ikaw dapat si Thea. Ako ay nasa kabisera at mula sa Cadence. Ngunit hindi ko kailanman ipinakita ang aking sarili sa publiko. Paano mo nalaman? Isang taga Kensington. Ang tungkol sa akin. Oo. Paano mo nalaman ang tungkol kay Maxine? Tanong ni James. Natigilan si Thea. Hindi niya mahanap ang tamang mga salita para masagot ang mga ito. Matapos ang saglit na katahimikan, ngumiti siya at sinabing, balita ko may isang magandang babae mula kay Caden na tinatawag na Maxine. Nakikita niya siya ngayon. Tinutupad niya ang kanyang reputasyon. Narinig mo na ba ang tungkol sa akin? Nagdududa ang ekspresyon ni Maxine. Bukod sa kanilang pamilyang nagsagawa ng martial arts, hindi alam ng marami sa kabisera ang tungkol sa kanya. Kanino siya narinig ni Thea? Ibinaba naman ni James ang issue. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, bakit ka nandito? Nakangiting sabi ni Thea, si Tiara ay empleyado mo at lingkod ng mga kalahan. Nasaktan siya dahil sa iyo. Kaya hindi naman dapat kakaiba na puntahan ko siya. Di ba? Napatingin si James kay Quincy. Nagkibit balikat si Quincy at sinabing, huwag mo akong tingnan. Wala akong sinabi. Sa pagsasabing iyon, nilapitan niya si James at bumulong. Nawala siya ng ilang araw at bumalik bilang isang ganap na ibang tao. Talaga, napatingin si James kay Thea nang may pagdududa. Nararamdaman din niya na tila kakaiba si Thea ngunit hindi niya matukoy kung ano ang kakaiba sa kanya. Bakit mo ako inaalala? Nakalabas na si Tiara. Lumabas tayo at magdiwang. Ngumiti ng malapad si Thea. Kalimutan mo na, may iba pa akong kailangang harapin. Nais ni James na hanapin ang mga miyembro ng pamilya ng mga namatay na sundalo at mabayaran sila ng mga kasamahan. Kung hindi niya malalampasan ang kanyang pagkakasala. Tumingin siya kay Tiara at sinabing, pagkatapos mong ma-discharge, pumunta ka muna sa pwesto ni Cynthia sandali. Nilingan ni James si Quincy at tinanong, kamusta si Cynthia? Hindi naman siya nagkasakit habang wala ako. Di ba? Umiling si Quincy at sinabing, not for the time being. Gayunpaman, nakikita kong nanghihina siya. Pumunta ako sa bahay niya kagabi. Siya ay may AC sa pinakamataas na temperatura ngunit kailangan pa ring magsuot ng makapal na damit. Parang takot siya sa lamig. Pupunta ako at susuriin ko siya. Dati, walang paraan si James para gamutin si Cynthia. Maaari lamang siyang gumamit ng mga gamot para pansamantalang gamutin siya. Gayunpaman, matapos basahin ang pangalawang volume ng medikal na aklat, natutunan na niya ngayon ang Crucifer at may tiwala sa pagpapagaling sa kanya. Sige, tumango si Quincy. Tanong ni James, kumusta ang sitwasyon sa kumpanya? At saka, kumusta ang Centennial Corporation? Sumagot si Quincy, mabilis ang paglaki ng Centennial Corporation kahit pagkamatay ng Emperor. Ang mga bagong gamot ay sunod-sunod na inilulunsad. Maayos din ang pag-unlad ng Masae. Ngunit isang gamot lang ang inilunsad namin. Ang Centennial Corporation ay mabilis pa ring lumalaki. Kumunat ang noo ni James. Ang emperador ang namamahala sa mga operasyon nito noon pa man. Ngayong patay na siya, nakahanap na ba ng kapalit si Mr. Gabriel? Marahang minasahe ni James ang kanyang mga templo. Hanggat nabubuhay pa ang utak sa likod ng emperor. Ang mga taong iyon ay hindi titigil sa pagsisikap na maisakatuparan ang kanilang plano. Ang pagkamatay ng emperador ay hindi pumipigil sa kanila. Pagpapatuloy ni Quincy, ang mga pangunahing konsorsyum ay naging aktibo sa kanilang mga operasyon. Nagdulot ng maraming kaguluhan ang Oceanic Commerce pagkatapos itatag ang Oceanic Pharmaceuticals. Samantala, maayos naman ang pag-usad ng New City sa mga suburb. At tila malaking pamumuhunan ang ibinubuhos dito. Ang Five Provinces Business Alliance ay malawak ding isinusulong ang Transgenerational New City. Samantala,
Ang mga lumang timer tulad ng Celestial at Longevity ay medyo tahimik. Na tila nanunood ng sitwasyon. Sige, bahagyang tumango si James. Ang Celestial at Longevity ay mga higanting industrial na pag-aari ng mga pamilya mula sa kabisera. Ngayong magulo na ang sitwasyon, hinihintay muna nilang maganap ang lahat bago kumilos. Ang Oceanic Commerce at ang Five Provinces Business Alliance ay mayroon ding mga tao mula sa capital na sumusuporta sa kanila. Hindi pamilyar si Maxine sa sitwasyon ni Kensington. Kaya nanatili siyang tahimik at nakikinig ng mabuti. James, honey, I think matutulungan kita. Hindi naman ako masyadong malayo kay Quincy. At tiyak hindi niya kakayanin mag-isa ang ganoong grupo. Tumayo si Thea at nagmungkahi. Sumulyap muli si James kay Quincy. Nagkibit balikat si Quincy at sinabing, "Kung sasabihin ko bang wala akong sinabi sa kanya, maniniwala ka ba sa akin?" Tumingin si James kay Thea at nagtanong, "Mukhang alam mo na ang lahat." Kabanata 873. Alam na talaga ni Thea ang lahat. Siya na ngayon ang binibini ng God King Palace. Bukod sa pagiging nasa ilalim ng isang tao, si Thomas, siya ang pinakakilalang awtoridad sa God King Palace. Maging ang 4 na dakilang tagapagtanggol ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, paulit-ulit siyang binalaan ni Thomas na huwag ibunyag ang impormasyon sa iba. Lalo na kay James. May access si Thea sa kinaroroonan ni James nitong mga nakaraang araw at gusto siyang tulungan. With a pleading expression on her pretty face, she said, "Honey, let me help you. Hindi naman ako inutil at medyo may kakayahan din ako." "Ano ang alam mo?" Napatingin si James kay Thea na nakakunot ang noo. "Ako," nag-aalangan si Thea. Gusto niyang sabihin sa kanya ang totoo ngunit hindi niya magawa. Ibinaba ni Thea ang ulo at bumulong. May nagleak ng impormasyon sa akin." WHO? Tanong ni James. Hindi ako sigurado. Umiling si Thea. Hindi ko kilala ang tao o kung bakit niya ipinahayag sa akin ang mga bagay na iyon. Ganoon ba? Nagdududa si James sa sagot niya. Sino kaya ang nakakaalam tungkol sa akin? At bakit nila sasabihin kay Thea? Naisip ni James. Totoo iyon. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Nang makitang tila nagbago na si Thea, hindi napigilan ni Quincy na sabihin, "James, hayaan mo na lang siya. Mahirap para sa akin na pamahalaan ang kumpanya ng mag-isa. Puno na ang schedule ko. At natutulog ako ng 2:00 o 3:00 ng umaga araw-araw. Maaari akong gumamit ng karagdagang tulong. Isa pa, asawa mo siya. Hindi ba maganda para sa kanya na sumali at tumulong na pamahalaan ang iyong kumpanya?" Agad na pinasalamatan ni Thea si Quincy. "Gawin ang gusto mo." Hindi na nagsalita pa si James at sila na ang baalang magdesisyon. Tumalikod siya at naglakad palabas ng ward. Pagkaalis niya, tumingin si Quincy kay Thea at nagtanong, "Nga pala, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ka nito. Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito?" Sabi ni Thea, "Ihulog mo. Basta alam mong wala akong gagawing masama kay James. Asawa ko siya. Maaaring hiwalay na kami ngayon. Ngunit sandali na lamang ang muling pagpapakasal. Buong puso kong nais na tulungan siya sa aking makakaya." Nagtiwala si Thea sa kanyang katayuan bilang binibini ng God King Palace. Makakatulong siya sa pagresolba ng mga problema ni James, mga problemang hinding-hindi kayang lutasin ni Quincy at Tiara para sa kanya. Kaya naman, hindi mahalaga kung interesado rin sila sa kanya. Sila ay nasa patas na kompetisyon. At si Thea ay may malaking kalamangan. Naniniwala siya na hanggat taos-puso siyang tumulong sa kanya, maaga o huli, maliligtas ang kanilang pagsasama. Alam din ni Thea ang relasyon ni Tiara kay James. Kanina pa sila natutulog, pero hindi iyon nag-abala sa kanya. Kumpiyansa si Thea na siya ang magiging ultimate winner at babalikan siya ni James.
Nang marinig ang sagot ni Thea, hindi na nagpatuloy si Quincy. Sinabi lang niya, kung ganoon ang kaso, maaari kang magtungo sa kumpanya upang mag-ulat para sa trabaho bukas. Sa labas, napalunok si James sa kanyang iniisip. Wala siyang sinabi kay Thea, gayunpaman, sa ilang kadahilanan. Alam niya ang lahat. Sinundan siya ni Maxine at tinanong, ano ang iniisip mo, James? Sagot ni James, iniisip ko si Thea. Nang marinig iyon, nagpahayag din si Maxine ng kanyang hinala. Medyo naguguluhan din ako, hindi pa ako umalis sa kabisera. At bihira akong gumalaw sa lungsod. Halos nasa mansyon na ako ng mga Kayden sa buong buhay ko. So, paano ako nakilala ni Thea sa isang sulyap? Oo, tumango si James. Higit pa rito, alam niya kung ano ang nangyari sa kabisera. Kasama na ang pangyayari ng pagkakahuli sa akin ng mga Johnston. Tanging ang mga puwersang kasangkot lamang sa nakakaalam nito. Kakaiba iyon. Kumunot ang noo ni Maxine. Kalimutan mo na. Umiling si James at inalis ang iniisip. Pagkatapos, umalis siya sa ospital ng militar. Pagkalabas ng inpatient department, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na naglalakad sa may entrance. Lumapit si James at tumawag. General Highsmith, Dragon King. Bati sa kanya pabalik ni Daniel. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, cut the formalities. Sa relasyon natin, hindi mo na ako kailangang tawagin ng ganyan. Kailangan ko pa ring sumunod sa hierarchy ng militar. Kahit anong mangyari, mas mataas pa rin ang posisyon mo kaysa sa akin. Sige. Dinala mo ba ang impormasyong hiniling ko? Kabanata 874. Oo, tumango si Daniel at sinabing, I'll send you an email immediately. Suriin kung natanggap mo ito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang mailbox, at ipinadala ang impormasyon kay James. Dapat itigil mo na ang pagsisisi sa sarili mo sa nangyari. Ito ay kanilang tungkulin bilang mga sundalo. Kahit na isinakripisyo nila ang kanilang sarili. Iniligtas nila ang iyong buhay. Ngayong naalis mo na ang emperador. Sigurado akong makakapagpapahinga na sila ng mapayapa. Umiling si James at sinabing, iba naman, namatay sila dahil sa aking mga personal na gawain. Utang ko sa kanila. Hindi na nagsalita pa si Daniel. Alam niyang walang silbi ang gagawin niya. Kinuha ni James ang phone niya at nakita ang email. Binuksan niya ito at binasa ang profile information ng mga sundalo. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Anong problema, James? May nangyari ba? Ang boses ni Quincy ay ipinadala sa pamamagitan ng telepono. Tanong ni James, may personal ka bang ipon? Pahiramin kita ng pera. Magkano? Mabilis na kalkulado ni James sa kanyang isipan. Upang mabayaran ang bawat sundalo ng 10 milyong dolyar. Kakailanganin niya ng halos 500 milyon para sa mga pamilya ng 46 na sundalo. Kailangan ko ng halos 500 milyong dolyar. Sa tingin mo ATM ako? Sigurado kang matapang na humingi ng ganoong kalaking halaga. Mayroon akong sapat. Boses ni Thea mula sa telepono. Honey, ililipat ko agad ang pera sa iyo. Dati, binigyan ni James si Thea ng malaking halaga. Ngayon, nasa tabi niya si Quincy at narinig si James na humihingi ng pera. Kaagad, ibinuka niya ang kanyang bibig at inalok ang pera sa kanya. Hindi tinanggihan ni James ang alok niya. Sige, binaba niya ang telepono. Mabilis na inilipat ni Thea ang pera sa kanya. Hindi nagtagal, nakatanggap si James ng text notification mula sa bangko. Pagkatapos ay maingat niyang binasa ang mga profile ng isinakripisyong sundalo at tiningnan ang impormasyon tungkol sa kanila. Mga kamag-anak, ang mga taong ito ay nagmula sa lahat ng sulok ng bansa. Binalak ni James na bisitahin sila ng isa-isa upang mabayaran ang kanilang pagkamatay para sa kanya. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang 10 milyong dolyar,
Sapat na para sa kanilang mga pamilya na mabuhay ng walang pag-aalala. James, hahanapin mo ba isa-isa ang pamilya ng mga bayaning ito? Tanong ni Maxine. Oo, tumango si James at sinabing, namatay sila para sa akin noong nasugatan ako at wala akong magawa. Sa lahat ng nangyayari sa kabisera, wala akong panahon para bisitahin ang mga pamilya nila. Ngayon nagagawin ko. Gusto kong unahin ang paggawa nito. Kung hindi, hindi ako magiging komportable. Fair na, magsisimula ako sa mga nasa Kensington. Kasunod nito, binisita ni James ang mga pamilya ng mga sundalo. Inaliw niya sila at inalok ng kabayaran, na sinasabing ito ay gantimpala mula sa gobyerno. Sa mga sumunod na araw, naglakbay si James sa buong bansa. Pagkalipas ng 5 araw, Seoul, Sunley City, paliparan, isang lalaki at isang babae ang lumabas ng airport. Kinuha ni James ang kanyang telepono at tumingin sa screen. Sinabing, ito na ang pangwakas. Ang pangalan ng sundalo ay si Liam. Siya ay isang mahuhusay na manlalaban. Walang ingat si Thea at sumigaw sa kuweba. Gusto niyang akitin ang kalaban palayo sa kanya at sa kasamaang palad ay binaril siya hanggang sa mamatay. Napabuntong hininga si James. Kung hindi sumigaw si Thea, naghintay na sana siya ng pagkakataon para patayin ang mga kalaban. Hindi sana namatay si Liam. Nitong mga nakaraang araw, alam ni Maxine ang mga nangyari kay James. Hindi mo siya dapat sisihin. Isa lang siyang ordinaryong tao. At, understandably, natakot siya sa sitwasyong iyon. Ganoon ba? Oo, tumango si Maxine. Nakasama niya si James nitong mga nakaraang araw at nagtanong tungkol kay Thea. Walang tinatago sa kanya si James. Nalaman ni Maxine na 10 taon nang naghirap si Thea dahil kay James. 10 years ago, teenager pa lang siya. Siya ay sapat na matapang na tumalon sa apoy upang iligtas ka. Hindi ko kailanman itataya ang aking buhay upang iligtas ang isang estranghero sa sitwasyong iyon. Maraming paghihirap at pangungutya ng iba ang dinanas niya. Kaya hindi may iwasang magbago siya. Napabuntong hininga si James. Oo, siya ay nagdusa ng husto. Patuloy ni Maxine. Malaki ang impluwensya ng pamilya ng isang tao sa pagkatao ng isang tao. Siya ay mula sa mga kalahan at higit pa o mas mababa ay maimpluwensyahan ng mga ito. Sabi mo mahilig siya sa pera at in love siya sa bida. Ang Black Dragon, pero hindi ba ikaw ang dahilan niyan? Kung sinabi mo sa kanya ang totoo kanina, wala sa mga bagay na ito ang mangyayari. Isa pa. May babaeng hindi mahilig sa pera. May babaeng hindi nagmamahal sa babae. Kabanata 875. Maingat na sinuri ni Maxine ang problema nina James at Thea sa pananaw ng isang babae. Binigyan niya si James ng masusing pagsusuri. Ang Thea mula 10 taon na ang nakakaraan ay matapang at malakas. Gayunpaman, ang isang tao na dumaan sa 10 taon ng kahihiyan at pangungutya ay magbabago kahit gaano pa sila katapang at matyaga. Sa kabila nito, hindi gumuho si Thea, at iyon lamang ang kahanga-hanga. Siya ay isang disenteng babae. Karapat-dapat na alagaan, huwag mong hintayin na mawala siya para pagsisihan mo bagamat si Quincy ang iyong unang pag-ibig na naghintay ng 10 taon para sa iyo at naging mabait sa iyo. Minamaliit ka rin niya noong ikaw ay ang live-in-in-law ng mga kalahan pagkatapos lamang na pagtanto ang iyong pagkakakilanlan ay sinimulan kanyang alagaan ng mabuti. Samantala, naaksidente si Tiara, hindi ba nagpumilit ang kanyang ama na ipadala ka sa kulungan bago pa niya malaman ang iyong pagkakakilanlan? Kinasusuklaman kanya, ngunit nagbago ang kanyang ugali matapos malaman na isa kang pambansang bayani. Ipinahayag ni Maxine ang kanyang pananaw sa kanyang mga karelasyon. Fair na, ayaw ni James na pag-usapan ang kanyang masalimuot na relasyon. Naguguluhan siya at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Bagamat ayaw niyang bigin ang sinuman. Imposible lang iyon sa huli.
Bibiguin niya ang mga hindi niya pinili. Sabay silang lumabas ng airport. Sabi ni James, Liam Zook ang buong pangalan niya. Ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay bata ayon sa impormasyon. Siya ay may 17 taong gulang na nakababatang kapatid na babae, ang kanyang pangalan ay Yvette Zook. At siya ay isang 3 taong mag-aaral sa Sunley High School. Sagot ni Maxine, sige, pagkatapos, punta tayo sa Sunley High School. Ma'am, tumango si James. Pagkalabas ng airport, nakita ni James na na-clear na ito. Walang tao sa labas maliban sa ilang sasakyang militar. Ang taong nakatayo sa harap ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakauniporme ng militar na may 1-star badge sa kanyang balikat. Ang lalaki ay nasa edad 50 ngunit mukhang energetic at charismatic. Nang makitang papalapit sina James at Maxine, lumapit ang general na may bituin sa uniporme ng militar at sumaludo. Malakas niyang binati, Hardy Lane, general na nakatalaga sa Sunley City. Pinarangalan na makilala ang Dragon King. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Inilihim niya ang kanyang kinaroroonan habang naglalakbay sa buong bansa. Kumbaga, walang nakakaalam. Higit pa rito, matapos siyang ma-demote, hindi isinapubliko ang kanyang muling pagbabalik. Naguguluhan si James kung paano nalaman ni Hardy na ipinagpatuloy niya ang kanyang post at lalabas siya sa Sunley City. Bakit ka nandito, General Lane? Tanong ni James na nakakunot noo. Nakangiting sabi ni Hardy, Dragon King, dumating ako para sunduin ka matapos malaman na bumibisita ka sa aming lungsod. Naghanda ako ng handaan para sa iyo sa pinakamagandang hotel sa Sunley City. Nandito ako para samahan ka doon. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Hindi na iyon mahalaga. Isa pa, ito ay isang paliparan na kailangang ma-access ng hindi mabilang na mga tao. Paano mo na-block ito? Natatakot ako na baka maistorbo kanila. Oo nga pala. Naghihintay sa labas ng paliparan ang mga pangunahing pamilya ng Sunley City at mga tagapangulo ng malalaking grupo para makita ka. Sabi ni Hardy. Tinanong ni James, sino ang nagkalat ng balita na pupunta ako sa Sunley City? Ang balita ay nagmula sa rehiyon ng militar ng Kensington. Magalang na sagot ni Hardy. Sige, tama na. Paalisin mo na ang mga tao mo at umalis ka na rito. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. 2 tao lang ang maaaring magpakalat ng balita kung ito ay nagmula sa rehiyong militar ng Kensington, ang Blythe King o Daniel. Gayunpaman, hindi maintindihan ni James kung bakit isa man sa kanila ang maglalabas ng kanyang kinaroroonan. Kailangan niyang tanungin sila tungkol dito pagkatapos bumalik sa Kensington. The Dragon King. Maraming kilalang figure ng Sunley City ang naghihintay sa iyo sa labas. Hindi mo ba sila makikita? Hindi. Tumalikod na si James at naglakad palayo. Bigla niyang napagtanto na mapapalibutan siya kapag nag-walk out siya ng ganito. Bumalik siya kay Hardy at nag-utos. Get me a car. Pupunta ako sa Sunley High School. Opo, Ginoo. Agad na sagot ni Hardy. Naghanda siya ng kotse at kumilos bilang personal driver para kina James at Maxine, na nagdala sa kanila sa Sunley High School. Sa kotse, biniro ni Maxine si James. Dragon King, mayroon kang napakagandang pamagat. Mula nang itatag ang bansa, ikaw ang unang taong binigyan ng titulo ng isang hari at ginawa ng sarili mong teritoryo. Umiling si James at sinabing, mababaw lang ang titulo. Dagdag pa, kung mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas mabigat ang pasanin ng isa. Matagal ko nang gustong huminto. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, hindi ako basta-basta makaalis. Pagkatapos niyang magsalita ay pumikit siya at nagsimulang magpahinga. Kasabay nito, ang Sunley High School, Senior Class 3, tanghali na noon. At hindi pa nagsisimula ang klase.
Karamihan sa mga estudyante ay nagtipon-tipon sa mga grupo para mag-chit-chat. Nagchichismisan tungkol sa dating buhay ng ibang mga estudyante at guro. Yvette, pumunta ka dito ngayon din. Isang boses ang tumunog, kasunod ng mga sigaw. Isang binata ang galit na naapakan kasama ang isang dosenang kaklase. Samantala, isang batang babae na may mahabang itim na buhok na nakasuot ng puting damit ay nakikinig ng musika sa pamamagitan ng kanyang headphone. Nakaupo siya sa pinakahuling row ng classroom. Umangat ang ulo niya kasabay ng musika. Bigla siyang nakaramdam ng mali at nag-angat ng ulo. Nang makita ang dosenang mga estudyanteng papalapit, nakikita ang kanyang ekspresyon. Inalis niya ang kanyang earphones. Binuksan ang bintana, at tumalon sa labas pagkalapag. Mabilis siyang nag-alis. Galit na utos ng lalaking estudyanteng nangunguna. Sumunod ka sa akin. Kailangan kong patayin ang B** na iyon. Mabilis na sinugod siya ng grupo ng mga estudyante. Padabog na bumaba ng hagdan si Yvette. Sa gulat, nakabunggo siya ng ilang tao at nakarinig mula sa kanila. Kasabay nito ang pagdating ni James sa Sunley High School. Pinagmasdan niya ang mga inosenteng estudyanteng naglalakad papasok at palabas ng paaralan at medyo sentimental na alala niya ang pagiging estudyanteng katulad nila. Walang pigil at malaya, noong estudyante pa lang si James. Siya ang pinakasikat na lalaki sa paaralan. Si Quincy naman ang school belle. Ang dalawa ay ang epitome ng talento at kagandahan. Natural, nagsimula silang mag-date. Kalahati. Napaisip si James nang biglang tumakbo papunta sa direksyon niya ang isang babaeng hinabol ng dosenang nagmumura sa estudyante. Yvette Zook, mas mabuting tumigil ka sa pagtakbo. Napakunot noo ni James nang marinig ang pangalan. Yvette Zook. Di ba yon ang nakababatang kapatid ni Liam? Nilingan niya ang dalaga na nakatakbo na sa malayo. Sabi ni James kay Maxine. Let's go and have a look. Sige. Tumango si Maxine. Tumingin si James kay Hardy at sinabing, General Lane, dapat bumalik ka muna. Magdudulot ka ng malaking kaguluhan kung mamataan ka sa compound ng paaralan na nakauniporme ng militar. Pero, Dragon King, bumalik ka. Ito ay isang utos, sabi ni James. Naiintindihan. Umayos si Hardy, sumaludo, at tumalikod para umalis. Fair na, nagmamadaling hinabol ni James si Yvette. Tumakbo ng ilang block si Yvette hanggang makarating siya sa dead end. Huminto siya sa isang eskinita at yumuko habang nakapatong ang mga kamay sa tuhod. Hingal na hingal. Yvette, saan ka pa makakatakbo ngayon? Nang marinig niya ang boses, agad niyang naalala ang kanyang sarili at sumigaw. Damn, persigido ka talaga. Gustong ituloy ni Yvette ang pagtakbo ngunit hinarang ng kanilang mga estudyante. Lumingon siya at nakita niya ang isa pang lalaking estudyante na papalapit. Nasa 17 hanggang 18 taong gulang ang binata at maayos ang pananamit. Para siyang spoiled na bata mula sa mayamang pamilya. Hugo, Mr. Hugo, hindi, Mr. Doyle. Ako ay humihingi ng paumanhin. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako sasali sa negosyo mo. Isa pa, may kilala akong mas magandang babae. Paano kung ipapakilala kita sa kanya sa halip? Kagabi, sinira ni Yvette ang saya ni Hugo. Inimbitahan niya ang ilang babae para uminom at sadyang lasing ang isa sa kanila. Na nagpaplanong dalhin siya sa isang hotel. Gayunpaman, tinawagan siya ni Yvette ng pulis. Dumating ang pulis sa tamang oras at inaresto si Hugo. Ang mga Doyle ay isang maimpluwensyang pamilya sa Sunley City. Kaya, madali para sa kanya na malaman na siya ang tumawag ng pulis. Ngayong naghihiganti si Hugo, mabilis siyang humingi ng paumanhin ng nakangiti. She's much more beautiful than the one yesterday. Kung hindi siya sapat sa'yo, paano kung sasamahan kita ng ilang araw? Inayos ni Yvette ang kanyang poster.
Hindi rin naman ako ganoon kalala. Mayroon akong disenteng mukha at magandang figure. Bagamat siya ay kumikilos na parang sumusuko. Ang kanyang mga mata ay iniskan ang kanyang paligid para sa isang pagkakataon upang makita. Kabanata 897. Alam ni Yvette ang karakter ni Hugo. Siya ay isang bully sa paaralan na nag-recruit ng isang grupo ng mga mag-aaral at patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan. Alam ni Yvette na siya ay mahihirapan kapag nahulog siya sa kanyang mga kamay ng. Prioridad niya ang maghanap ng paraan para makatakas. Kung paano niya ito hahaharap sa hinaharap. Kailangan niyang isipin iyon mamaya. F*** et sting B***. How dare you get the way of my fun? Sigaw ni Hugo habang galit na inis kanya ang mukha at figure ni Yvette. Maganda nga siya at nasiyahan siya. Sa nakikita mong sincere ka, bibigyan kita ng pagkakataon na pasayahin ako. Patatawarin kita kung mapasaya mo ako. Sure thing, Mr. Doyle, ngumiti ng gusto si Yvette. Pagkasabi nito ay agad niyang tinulak ang isa sa mga lalaking estudyante at tumakbo palayo. Sa kasamaang palad, hindi niya nalampasan ang isang grupo ng mga lalaki at halos nahuli na agad. Hinayla nila siya sa kanyang buhok at idiniin siya sa isang pader. Lumapit si Hugo, hinayla ang kanyang buhok, at sinampal ang kanyang mukha. Nagmumura, hindi mo ba ako narinig? How dare you play dirty tricks on me? Sige subukan tumakas ngayon. Buong lakas niya itong hinampas isang pulang marka ang agad na bumungad sa mukha ni Yvette at tumulo ang dugo sa labi nito. Bahagyang nahihilo ang sampal nito at ilang sandali pa ay hindi na siya nakabalik sa kanyang katinuan. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay pumasok na ang realization. Mr. Doyle. I'm sorry, please let me off the hook this time. Huli na para humingi ng tawad. I drag mo siya. Anong ginagawa mo? Isang galit na boses ang narinig. Lumapit sina James at Maxine. Tumingin si Hugo at nakita si James. Pagkatapos, dama po ang tingin niya kay Maxine. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. Bagamat siya ay 18 taong gulang na mag-aaral sa mataas na paaralan. Siya ay hindi kapani-paniwalang may sapat na gulang. Nagkaroon siya ng unang pakikipagtalik sa isang babaeng estudyante sa junior high at ngayon. Nakaipon na siya ng ilang taon ng karanasang sexual. Sa nakalipas na ilang taon, nakipagrelasyon lang siya sa mga batang babae sa edad niya at hindi pa niya ito sinubukan sa isang sexy at mature na babae. Si Maxine ay isang diyosa level na kagandahan. Siya ay may payat na binti, mahabang itim na buhok, at may hubog na figure. Ang paningin sa kanya ay natukso ng husto. Lumakad siya ng may nakakalokong ngiti. Hello ganda, ang pangalan ko ay Hugo Doyle. Ang aking ama ay ang chairman ng Marian Group. At ang mga ari-arian ng aking pamilya ay umaabot sa 10 bilyon. Kung magiging manliligaw kita, ginagarantiyahan kita ng walang katapusang karangalan at kayamanan. Ha! Humagalpak ng tawa si Maxine. Ito ang unang taong matapang na nanligaw sa kanya sa buong buhay niya. Higit pa rito, siya ay isang immature brat. Sumulyap si James kay Hugo at itinuro si Yvette, na nakahawak sa kanyang buhok. At sinabing, bitawan mo siya, hindi ka dapat nakikialam. ****, I'll give you a chance to leave. Or else I'll break your legs. Marahas na banta ni Hugo. Hindi gustong saktan ni James ang mga estudyante. Gayunpaman, sila ay walang pakundangan at magiging kasuklam-suklam sa mga tao kung hindi sila tinuturuan ng leksyon. Nanatili ang mga mata ni Hugo kay Maxine. Pinagmasdan niya ang perpektong mukha at malalaki nitong dibdib. Napalunok siya ng laway, lumakad, at inabot niya ang kamay niya. Marahang itinaas ni Maxine ang kamay at itinulak siya palayo. Ang kanyang tila malambot na palad ay nakakatakot na malakas. Napaatras si Hugo ng ilang metro, at nahulog siya sa lupa.
How dare you fight back? Guys, kunin mo siya. Galit na galit si Hugo. Ang mga kasamang estudyante ay agresibong lumapit kay Maxine. James, kailangan ko ba talagang saktan ang mga estudyanteng ito? Napangiti si Maxine. Medyo hindi nararapat na hawakan ko rin sila. Kung may lumabas na balita, hindi ba ako pagtatawanan ng mga tao? Sagot ni James. Mahina hong usapan ang palitan ng dalawa. Si Hugo ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang insulto at bumangon mula sa lupa. How dare you look down on me? Naglabas siya ng switchblade, lumakad ng marahas, at itinutok ito kay Maxine. Tapos, malamig na banta niya. How dare you hit and look down on me? Sisirain kita. Matapos maglabas ng mga pagbabanta, inihagis ni Hugo ang kanyang switchblade sa mukha ni Maxine. Kabanata 878. Agad namang inabot ni James ang wrist ni Hugo. Nagpumiglas si Hugo ngunit hindi makawala. Namula agad ang mukha niya dahil sa kahihiyan. At sumigaw siya ng, "Bitawan mo ako, B*****. Binitawan siya ni James pero itinaas niya ang paa niya para sipain siya. Lumipad si Hugo ng ilang metro, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Napaungol siya sa sakit. Ang kanyang mga pagsunod ay nabigla sa eksena. Masyadong malakas ang kalaban nila. Bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Atakihin at patayin siya, sigaw ni Hugo mula sa lupa. Mabilis na bumalik sa katinuan ang ibang mga estudyante at inilabas ang kanilang mga switchblade para takutin si James. Gayunpaman, biglang sumugod si James sa kanila. Makalipas ang ilang segundo, lahat ng mga estudyante ay nakahandusay sa lupa. Sumisigaw sa sakit. Tumingin si Maxine kay James na may kakaibang ekspresyon at naisip. Siya ay isang mahusay na mandirigma na gawa niyang pabagsakin ang napakaraming tao ng napakadali. Salamat. Nagpasalamat si Yvette at tumalikod na para umalis. Sandali lang. Ikaw si Yvette Zook, tama ba? Pinigilan siya ni James. Lumingon si Yvette at tinignan si James nang may hinala. Kilala mo ba ako? Lumapit si James at sinabing, "Ako ang kasama ng iyong kapatid sa shopping mode sa hukbo." Oh, no wonder na magaling ka sa pakikipaglaban. Pero, patay na ang shopping mode kong kapatid. Bakit mo ako hinahanap? Noong nakaraan, nakipag-ugnayan sa kanya ang mga tauhan ng militar at ipinaalam sa kanya na ang kanyang kapatid ay namatay sa isang misyon. Binigyan din siya ng malaking halaga ng kabayaran. Kahit sa mga huling sandali niya, nag-alala ang kapatid mo sa iyo. Hiniling niya sa akin na alagaan ka. Tumingin si James sa babaeng nasa harapan niya at sinabing, "Kung may kailangan ka, sige sabihin mo sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka." Tinitigan ni Yvette si James. Parang pamilyar siya, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya siya nakita. Maya-maya, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tanong niya, ikaw ba si James?" Nakilala niya siya. Ang lalaking ito ay ang Black Dragon. Ang commander ng Black Dragon Army. Nakatayo sa harapan niya ang Souls War God. Ilang oras na ang nakalipas. Puspusan ang balita ng kanyang mga krimen. At napanood pa niya ang live na broadcast ng pampublikong paglilitis ni James. No wonder parang pamilyar siya. Tumango si James. Ikaw talaga James. Ikaw ang aming pambansang bayani. Ang Diyos ng digmaan. Napakarami mong pinag-uusapan noon ng kapatid kong shopping mode. Excited si Yvette. Mabilis siyang lumapit sa kanya. Kumuha ng panulat. At itinaas ang kanyang damit. Sumisigaw ng tuwang-tuwa. "Bilis. Pirmahan mo ako." Nakakatuwa si James. Tanda, hindi ako celebrity. Sa kabila nito, kinuha pa rin niya ang panulat mula sa kanya at pinirmahan ang kanyang pangalan sa puting damit nito. Sa sandaling iyon, si Hugo at ang iba pang mga estudyante na natamba ay unti-unting bumangon sa lupa. Pagbabanta ni Hugo, "B***** ka. Tatandaan kita. Maghintay lang.
Hindi pa ito tapos. Matapos maglabas ng masasakit na salita, pinalayo niya ang kanyang kahabag-habag na grupo. Hindi pinansin ni James si Hugo. Pagkatapos pumirma, ibinalik niya ang panulat kay Yvette. Biglang lumapit si Yvette kay James. Tumayo malapit sa kanya, at kinuha ang kanyang phone para kumuha ng ilang litrato. Nang makitang hindi tumanggi si James, mas lumakas ang loob niya. Iniabot ni Yvette ang kanyang mga kamay sa balikat ni James at nag-snap ng kanilang mga selfie. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay niya ang telepono kay James at sinabing, "James, pwede ka bang kumuha ng ilang larawan?" Kinuha ni James ang phone. Habang hawak niya ang telepono, ipinulupot ni Yvette ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at ang kanyang mga paa sa kanyang baywang. Siya ay halos nakabitin sa kanya. Natigilan si James. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang telepono at nag-selfie pa ng ilang beses. Sa wakas ay nasiyahan si Yvette. Tiningnan niya ang mga litrato sa kanyang phone at masayang ngumiti. 12-dosenang mga selfie si Yvette kasama si James nang makilala siya. Sa huling ilang, siya ay halos nakabitin sa kanyang katawan. Nakakatawa at intimate din ang pose. Oh, tama. Pagkatapos mag-selfie, biglang may naalala si Yvette at nagtanong, "Bakit mo ako hinahanap?" "Nandito ako dahil sa kapatid mo." Sinisi ni James ang sarili sa nangyari sa mga sundalong iyon. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala. Nakipag-ugnayan na siya sa pamilya ng mga sundalo at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pumayag din siyang tuparin ang halos lahat ng kanilang mga gamit. "Maghanap tayo ng mauupuan at mag-usap." "Sige." Tumango si Yvette. Sabay na umalis silang tatlo. Malapit sa Sunley High School. Isang kafe. Umupo sila sa isang private room. Nagsimulang ipaliwanag ni James ang tunay na nangyari sa kuweba. "Namatay ang kapatid mo dahil sa akin. Pinuntahan kita dahil gusto kong malaman kung may magagawa ba ako para matulungan ka." Huff! Bumantong hininga si Yvette. "Ang aking kapatid ay naging magaspang mula pa noong siya ay bata. Napilitan siyang huminto sa junior high at nagsimulang magtrabaho upang suportahan kami. Pagkatapos, sumama siya sa hukbo at halos hindi na umuwi. Kaya bihira ko siyang makita. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay halos ilang taon na ang nakalipas. Matapos malaman na namatay ang kanyang kapatid sa panahon ng misyon. Nalungkot si Yvette at hindi kumain ng ilang araw. Gayunpaman, hinarap na niya ang kanyang kalungkutan. Ngayon, nalungkot lang siya sa hindi patas na tadhana. "May magagawa ba ako para sa iyo? You're Liam's younger sister. So I'll treat you as my younger sister. Simula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. If ever na kailangan mo ng tulong, just contact me, and I'll do my best to help you." Nagugilty na sabi ni James. Hindi naman sinisisi ni Yvette si James. Bagamat hindi siya sundalo, palaging sinasabi ng kanyang kapatid na bilang isang sundalo, handa siyang mamatay para sa bansa. Bukod dito, hindi si James ang taong pumatay sa kanyang kapatid. Ang emperador ang nagpadala ng mga tao pagkatapos ng kanilang buhay. At pinarusahan na siya sa kanyang mga krimen. "Wala akong kailangan. Sapat na ang kabayaran ng gobyerno para mabuhay ako hanggang sa makatapos ako ng kolehiyo," marahang umiling si Yvette. "Ibigay mo sa akin ang account number mo. Maglilipat ako ng $1,000,000 sa iyo. Maaari mong kunin ito bilang isang maliit na kabayaran." Nagmamadaling kinaweya ni Yvette ang kanyang kamay at tinanggihan ang alok ni James. "Kalimutan mo na, hindi ko ito kailangan." Tumayo siya at ikinaway ang kanyang mga kamay. Ginagaya ang paghawak ng espada. At nakangiting sinabi, "Nagulat ang mundo sa pagkamatay ni Emperador. Ang Black Shadow General ng Southern Plains ay nagpahayag na may isang tao. Ginamit ang Blade of Justice para patayin siya. Alam ko na ang Black Dragon ang tanging tao na maaaring humawak ng sandata na iyon.
Sana ay manatiling tapat sa iyong moral at hindi magiging isang taksil na paghawak. Pagkatapos, ang aking kapatid ay magpapahinga sa kapayapaan. Kumaway si Yvette at umalis na nakangiti. Pagkatalikod niya ay agad na tumulo ang luha niya. Sa harap ni James, nagpanggap siyang malakas. Gayunpaman, nawalan siya ng nag-iisang kamag-anak at hindi man lang siya nakita sa huling pagkakataon. Ibinalik lamang ng militar ang kanyang larawan sa libing. Isang kasinungalingan ang sinasabing hindi siya nagdadalamati. Ang batang babae na ito ay hindi kapani-pani walang mature. Sabi ni Maxine, na nanatiling tahimik buong oras. Pagkaalis ni Yvette, bata pa siya pero hindi tinutokso ng pera. Ang 10 milyong dolyar ay hindi isang halaga na maaaring makuha ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ito. Tumango si James at sinabing, "Yeah, siya ay isang magandang babae. Fair na, dapat umalis na rin tayo." Tumayo ang dalawa at naghanda ng umalis. Pagkatayo nila ay mabilis na tumakbo pabalik si Yvette at nagtago sa likod ni James. Hindi nagtagal, isang malakas na sigaw ang tumunog. "Saan ka maaaring magtago?" Kasunod ng boses, isang binata ang pumasok sa kafe. Ito ay, si Hugo, yung lalaking estudyanteng nabugbog kanina. May kasama siyang ilang matipunong lalaki. Sila ang mga bodyguard ni Doyle. Kabanata 900. Matapos bugbugin, agad na tumawag si Hugo sa bahay para sa kanyang mga bodyguard na pumunta at suportahan siya. Ang mga bodyguard ng kanyang pamilya ay pawang mahusay na mandirigma. At bawat isa sa kanila ay kayang harapin ang higit sa 100 tao ng mag-isa. Kahit gaano pa kahose ang isang mandirigma na si James. Papaluhod siya at humingi ng awa. Pumasok si Hugo, pinandilatan si James, at itinuro ang lupa. Hinihingi, "Be asterisk starred, lumuhad ka kaagad. At bibitawan kita." Kung hindi, nagtago si Yvette sa likod ni James at bumulong. "He's from the Doyles. They're quite an influential family in Sunley City and have assets worth 10 of billions. They're involved in both legal and illegal businesses." Bahagyang tumango si James. Alam niyang patuloy na guguluhin ni Hugo si Yvette kung aalis siya nang hindi neresolba ang usapin. Walang silbi kung bugbugin muli si Hugo dahil susubukan pa rin niyang makaganti pagkatapos umalis ni James sa lungsod. Kailangan niyang tawagan ang ama ni Hugo. Pagbaba niya ng eroplano, sinabi sa kanya ni Hardy na may ilang mayayamang tao mula sa Sunley City ang naghihintay sa labas ng airport para salubungin siya. Gayunpaman, wala siyang numero ni Hardy. Mahinahon niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King para hingin ang numero ni Hardy. Matapos marinig ang pag-uusap ni James, si Hugo ay sumimangot. Walang silbi ang pagtawag ng tulong. Atakihin siya. Kasunod ng kanyang utos, ang ilang matipunong lalaki ay agad na sumugod kay James at ibinaba ang kanilang mga kamao. "James, lumaban ka. Bugbugin mo sila." Tila nag-e-enjoy si Yvette sa eksena habang nagtatago sa likod ni James na masiglang sumisigaw. Ibang-iba ang ugali niya sa mature girl na ilang sandali lang ang nakalipas. Ngayon, para siyang rebeldeng teenager, napatingin si James sa mga bodyguard. Ikinuyom ng isa ang kamao at inihampas ito kay James. Galit na sumisigaw. "Be asterisk starred. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa kanya." Itinaas ni James ang kanyang kamay at mabilis na hinarang ang pag-atake habang nagpapakawala ng kaunting puwersa. Napaatras ng lakas ang matipunong lalaki. Pagkatapos, mabilis na hamampas ulit si James. Agad na natamba ang mga kasamang bodyguard. Ang kafe ay malapit sa paaralan. Kaya maraming mga estudyante ang naruroon sa loob. Nang makitang may nagaganap na away, mabilis silang umatras sa malayo. Bahagyang natakot si Hugo nang makitang itinumba ang kanyang mga bodyguard. Unti-unti siyang umatras at sinabing,
Huwag kang lalapit sa akin. Dahan-daang naglakad si James. Napaatras tuloy si Hugo at dahan-daang lumabas ng private room. Habang umaatras, nataman niya ang isang mesa sa pampublikong bulwagan at nahulog sa lupa. Lumapit si James, humila ng isang bench, at umupo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan si Hardy, at nagtanong ng dominante, may Doyle ba ang Sunley City? Tuwang-tuwang sagot ni Hardy pagkatanggap ng tawag ni James. Iye, gusto mo bang makilala si Timothy Doyle? Sabihin mo sa kanya na pumunta kaagad sa Sunley High School. Ang kanyang anak ay nagdulot ng gulo. Nagulat si Hardy at natahimik ng ilang segundo. Naalala niya tuloy ang kanyang sarili at sinabing, naiintindihan. Aabisuhan ko siya kaagad. Tumayo si Hugo mula sa lupa. Sinaman niya ng tingin si James at tumawa ng masama. You're calling me dad. B****. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ka para papuntahin ang tatay ko dito ng isang tawag lang? Ngumiti ng walang pakialam si James. Hindi siya interesadong makipag-usap sa isang brat at hinintay lang na dumating si Timothy. Inilabas ni Yvette ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang eksena. Then, she walked to James' side, saying with a smile, James, this brat has done countless crimes. You have to punish him this time. Nakangiting sabi ni James, don't worry, he'll be punished. Haha, humagalpak ng tawa si Hugo. Hinayla niya ang isang bench at umupo. Gusto kong makita kung paano mo ako parurusahan ngayon. Maraming nanonood ang nakapalibot sa lugar. Maging ang may-ari ng kafe ay nakipagtipon sa karamihan. Nakilala niya ang kasumpa-sumpa na mayaman. Spoiled na bata at walang lakas ng loob na magsalita. Tumayo lang siya sa di kalayuan. Nagdadasal na huwag na silang magsisimula ng isa pang away sa kanyang kafe. Katatapos lang niyang palamutihan ang lugar. At kailangan niyang i-refurbish ito kung sinira nila ito.